sugurin ang kahit sino mang umaway sa akin. Kahit na ikaw pa yun o si Lola. Kapag nalaman niya yung buong katotohanan, sana lang mahal ka pa rin ng daddy mo. Ikaw at ang pamilya mo may kasalanan kung bakit nagkaganito ang buhay ko. Teka lang naman, Ayla. Ano po bang ginawa namin sa inyo? Bakit po sinisisi si Inay? Hindi mo kasi alam ang katotohanan. Ano po bang katotohanan sa isa? Marilyn, hindi ka ang tunay na anak ni Marita. Ang anak ni Marita, si Darlene. Ikaw ang tunay na anak ni Giselle at ni Ziggy. Ikaw ang tunay na Carbonell. Sabihin sa akin ang totoo. Hindi ko ba ang tunay na anak? Tawarin mo kung hindi ko nasabi agad sa iyo. Kailan ko lang tinalaman. Niloko mo ako. Niloko niyo ako. Niloko ko ni Darlene. Niloko niyo. Minsan niloko niyo ako, Nay. Makinig ka muna sa akin. Oo, niloko kita dahil hindi ko nasabi sa iyo agad. Pero ginawa ko lang yun dahil ayoko mawala ka sa akin. Anak, kahit di ka nanggaling sa akin, kahit hindi ako tunay mong ina, hindi mo mabago nun na ako pa rin na nagpalaki sa'yo, minahal kita, at hindi magbabago yun. Pero ang totoo niyong anak din pa si Darlene. Ano ko si Darlene? Oo, gusto ko rin siya makasama. Gusto ko siyang makilala. Gusto kong iparamdam sa kanya kung paano magmahal ang isang ina dahil hindi siya nakatikim ng pagmamahal kay Giselle kahit kailan. At ako, Anak, wala kailangan magbago sa ating dalawa. Ako pa rin ang nanay mo, ikaw pa rin ang anak ko. Gusto ko lang magkasama sana tayong tatlo. At ituring mo rin sana kapatid si Darlene. dahil alam ko dadating ang panahon na papapiliin ka niya. At syempre, siya na nga naman ang pipiliin mo kasi siya naman yung tunay mo anak, di ba? Hindi. Nak, dito ka lang. Huwag mo ko iwan, anak. Pahinga na lang po kayo, Nay. Ayoko mabinat pa kayo eh. Sige na. Nak. Sa baba na lang po ako matutulog. Dito ka lang, Nak. Nak. Hindi ko akalain magagawa niyo yan, Nay. Jerome, ginawa ko lang yun para sa'yo. Para sa buhay mo, para sa kinabukasan mo. Nangako sa akin si Giselle na iaangat niya ako sa kumpanya ng Carbonell. Nagawa naman niya. Naging maayos yung buhay natin nun, hindi ba? Maganda yung eskwelahan mo. Maganda yung buhay mo. Para sa'yo yun eh. Pero anong kapalit, Nay? Ilang buhay ang sinira niyo? Si Darlene? Si Marilyn? Inilayo niyo sila sa tunay nilang mga magulang. Pinaglaruan niyo sila, Nay. Yun lang ang naisip kong paraan para sa ikakabuti ng buhay natin dati para sa'yo din. At sino kayo para magdesisyon yan? Pinagsisisihan ko na ang lahat, Jerome. Pinagsisisihan ko na. Dapat lang. Napakalaking gulo tong ginawa niyo, Nay. Ginawa niyo silang parang mga tuta. Sinira niyo ang buhay ni Darlene at ni Marilyn. Anak, Jerome. Jerome. Ikaw ba talaga yung nanay ko? Kung alam mo lang kung gaano kalaking kasalanan ko sa'yo. Kung alam mo lang kung anong
Marilyn, patawarin mo ko, anak. Anak? Tinawag niyo po kong anak? Giselle, ako po si Marilyn. Hindi po ko si Darlene. Alam mo, Marilyn, siguro nga, hindi ikaw yung talagang sinasabi nilang maganda. Pero alam mo, para sa akin, ikaw ang pinakamagandang babae na kilala ko. Kaya naman pala ang bait-bait mo sa akin kasi alam mo na ako yung anak mo. Bakit ginawa yun? Bakit mo ako pinamigay? Dahil ba sa itsura ko? Kasi hindi mo rin ako matanggap. Hindi mo rin ako matanggap kasi pangit ako. Ha? Pare-parehas kayo eh. Hindi ako matanggap. Nay, naihanda ko na po yung almusal nyo. Tapos, kapag tapos na kayo, inumin niyo po agad yung gamot, ha? Oh, sige. Anak, saan ka pupunta? Aris lang po ako sandali. Sige pa, Nay, mauna na ako, ha? Yung gamot nyo, inumin nyo. Dad, sige na, isama mo na ako sa resort, please. Mas mabuti na nandito ka, Darlene. Tsaka, wala ka pang pasok. Meron, pero elective lang naman yun eh. Please, Dad, isama mo na ako. Sa weekend na lang, okay? Pero Dad, natatakot ako kay Mommy. She's been acting so weird lately. Baka mamaya saktan na naman niya ako. Kaya please, Dad, isama mo na ako. Sige. Sige, sama ka na sa akin. Talaga? Thanks! Isasama mo si Darlene? Oo. Kaya nagiging spoiled yan. Because you don't spoil her enough. Pwede na. Sige na. Galit na galit pa rin sa akin siya, Mars. Eh, natural. Kailangan naman matuwa pa yun sa'yo. Malamang, pati sa akin, nagtatampo na yun eh. Gusto ko naman sanang sabihin. Kaso, natatakot din ako na baka pag nalaman niya, lumayo ang loob niya sa akin. Alam mo, Mars, kahit ano pang sabihin nila, kahit hindi pa akong nag-anak kay Marilyn, hindi mababago nun. Anak ko pa rin siya. Oo naman. Alam mo, balibaliktarin mo man ang mundo, ikaw pa rin ang nanay nun. Diyos ko, pasalamat ka nga. O, galit na galit sa'yo si Marilyn, pero pinaghanda ka pa rin ng pagkain. Hayaan mo na muna siya, Mars. Bigyan mo panahong mag-isip. Hindi biro yung pinagdadaanan nun, ha? Kalain mo, hindi naman araw-araw na nalalaman mo yung kinalakihan mong nanay. Hindi mo pala tunay na ina. Tingin mo, Mars, mapapatawad pa niya ako? Sus! Si Marilyn pa! Mahal na mahal ka nun, Marcy. Eh, paano kung iwan niya na ako? Dahil nalaman niya na hindi ako tunay niyang ina. Maski na anong mangyari, Mars, hindi ka iiwanan ni Marilyn.
Sana nga. Sigurado ka ba talaga sa gagawin mo, Marilyn? Oo, Jerome. Baka mamaya magkagulo na naman kayo ni Darlene yan. Hindi naman siya yung pupuntahan ko dun eh. Saka kailangan ko maraman ng totoo. Hindi kasi ako matahimik eh. Kailangan kong gawin to. Kung gano'n, halika na. Sama ka sa akin. Wala nga naman pabayaan kita, di ba? Salamat, Jerome. Ma'am, excuse po. Pasok! Ma'am? Ma'am, may naghahanap po sa inyo sa baba. Sino? Si Marilyn po. Marilyn! Mabuti naman napadalaw ka. Marilyn, bakit? May problema ka ba? Kapal ka naman ang mukha mong tanungin ako ng ganyan. Oo. May problema ako. Ikaw. Bakit ganyan ka magsalita? May nagawa ba ako? Tatanong ka pa sa akin. Alam ko na ang lahat. Alam ko na pinagpalit mo kaming dalawa ni Darlene nung bata pa kami. Di ba totoo? Inay? Buti naman, pinayagan ka ng Tito Ziggy na pumunta dito sa resort. You know what? It was a piece of cake. Kasi kahit naman anong gusto kong gawin, magagawa ko. Because I have him in the palm of my hand. Kaloka ka talaga. Darlene? What are you doing here? Pinayagan po ako ni Daddy pumunta. Hindi ba may pasok na? Yes. And I wasn't in the mood to go to school, so I went here. Really? Pwes kung sa daddy mo pwede, sa akin hindi. You need some discipline. Go back to Manila and go back to school! Pwede ba? Huwag mo akong hahawakan. Dahil kahit anong gusto kong gawin, gagawin ko at walang makakapagpigil sa akin, kahit ikaw at kahit si Daddy. Halika na nga, Allison. Pangat ang view dito. How dare you! You... bad girl! Marilyn. Sige nga. Sabihin mo sa akin ang totoo! Sabihin mo sa akin! Marilyn, patawarin mo ako. Marilyn, patawarin mo ako. Nagsisisi ako sa nagawa ko. Marilyn, patawarin mo ako. Di mo alam kung gano'ng kahirap para sa akin ipamigay sarili kong anak. Ano mas masakit isipin? Na pinagbigay ka ng nanay mo dahil pangit ka. Hindi sa kanya, Marilyn, patawarin mo ako. Bakit mo ginawa? Bakit mo ginawa sa sarili mong anak? Tinantak siya ako. Tsaka natakot ako. Natakot ako sa pwedeng gawin sa ating dalawa ni Ziggy at tsaka ni Mama. So, gano'n na lang. Kaya pala, gano'n na lang yon na parang tuta lang ako. Hindi! Hindi! 17 taon. 17 taon, anak. Pinagsisiya ko yung ginawa ko sa'yo.
Kaya nga nung nakita kita uli, ang saya-saya ko. Kasi pakiramdam ko, binigyan ako ng Diyos ng pangalawang pagkakataon para makasama ka. Para makabawi ako sa'yo. Para maiparamdam ko sa'yo, anak, na mahal kita. Kaya pala, bait-bait mo sa akin. Akala ko, natural ka lang na mabait eh. Nahigit sa isang empleyado yung tingin mo sa akin. Yun pala kulang pa lahat ng yun. Kulang pa dahil ako, anak mo ako! Marilyn! Patawarin mo ako! Hawakan! Huwag mo akong hawakan! Hindi kita mapapatawad. Hindi kita mapapatawad! Huwag! Marilyn! Marilyn, tawarin mo ko na. That was so uncool. I mean, haven't you heard? You should respect your elders. Respect? My lola doesn't deserve my respect. Saan ba nagagaling yung sakit na nararamdaman mo? Akala ko ba sobrang close kayo ni Lola Cherito? Well, you know what? You thought wrong. Kasi wala akong pakialam sa kanya. Wala akong pakialam sa kanya na lahat. Dahil di ko naman sila pamilya eh. What? What did you say? Pwede ba, Alison? Can you please stop asking all these stupid questions and can we just go? Saan naman tayo pupunta? Anywhere. Basta wag lang dito. Okay? Tara na! Bakit isinama mo si Darlene dito, may pasok? Nag-aaway na naman sila ni Giselle. Nagpupumilit na sumama dito, kaya dinala ko. Para makapag-relax. Kaya lang malaki ang ulo ng anak mo kasi kinukonsinti mo. Alam mo ba kung anong ginawa sa kanya kanina? Binastos ako sa harap ng mukha ko. Pagpasensyahan mo na, alam mo naman mga teenagers ngayon. Hindi na teenager ang anak mo. Matanda na yan at tumatanda na paurong. Mama, she's just acting out. Dahil na rin siguro kay Giselle. Pues sabihin mo sa kanya na wag akong idamay sa away nilang mag-ina. Sabihin mo sa kanya kung sino ang dapat respetuhin at galangin. Sige, I'll talk to her. Good! Dahil hindi ako papayag na bastusin ako ng kahit na sino sa loob ng property ko, kahit na apo ko pa siya, kamo. May meeting ako eh. Marilyn. Marilyn, ano nangyari? Ito yung sinasabi ni Ma'am Aida. Hindi ko nanay si Evelita, nanay ko si Ma'am Giselle. Sinong niloko nila ako? Niloko nila ako. Mahal ko sila eh. Minahal ko sila, pinagkatiwala ako sila, pero ito yung ginawa nila sa akin. Hindi ko alam, hindi ko maintindihan bakit. Buong buhay ko pa na po. Puro kasi nungaling. Bakit ka na? Hindi ka nang gagawin ko. Marilyn. Marilyn, wala kang kailangan gawin. Ikaw nanay? Yung nanay ko? Yawa si Ma'am Giselle pala. Buong buhay ko. Hinahanap ko yung tatay ko, tapos yung pala si Sir Sige lang. Niloko nila ako na, sinaktan nila ako. Sinaktan nila ako, Jerome. Sinaktan nila. Ayoko na.
Marilyn, okay ka lang? Hindi pa din ako makapaniwala. Ang mga Carbonell, yung mga madalas na nangaapi sa akin, yung nadidiri sa itsura ko, sila pala yung mga totoo kong pamilya. Hindi ko alam kung matatanggap ko ba sila. Sa bagay, hindi ko rin naman alam kung tatanggapin din nila ako eh. Mabuti pa siguro, Marilyn, umalis na tayo. Now, what do we have here? Hey there, little monkey. Darlene, ayaw namin ng gulo. Eh, bakit kayo pumunta dito? Alam niyo naman na teritoryo ko to, di ba? O, ikaw, Marilyn, ano ba kasing ginagawa mo dito? Bakit? Kulang pa ba yung ginawa ko sa'yo noon? And you came here, ha? You want more? Sige, I'll give you more. Darlene, tama na. Bakit? Eh, pumunta kayo dito eh. Naghahanap kayo ng gulo. Eh, kung ayaw niya ng gulo, eh di umalis na kayo. Baka ikaw ay dapat umalis dito, Darlene. Di ba hindi ka naman totoong Carbonell? Oo, alam ko na. Na pinagpalit tayo ng mga bata pa lang tayo. Ikaw, ang anak ng nanay ko at si Ma'am Giselle. Ako ang tunay niyang anak. Ang ibig sabihin lang nun, ako ang tunay na Carbonell at hindi ikaw. Sobra-sobra na ng panggugulo ang inabot ng pamilya ko sa'yo. Pati anak ko, ginugulo mo! Umalis ka na! Anak ko pa rin si Marilyn! Si Aling Perlita pa rin yung kinalakihan mong pamilya. Kahit si Darlene pa yung totoo niyang anak, hindi nun mabubura yung ilang taon na pinagsamahan niyo bilang mag-ina. Pero nagsinungaling din siya sa akin eh. Alam mo, kahit na gaano pa kadaming beses mong sabihin na ayaw mo si Jerome, in your heart, si Jerome pa rin yung gusto mo. Parang gusto ko na lumayo na lang sa lahat. Baka yun naman talaga ang kailangan mo, Marilyn. Pero kailangan mo makalimutan mo na lahat ng problema mo dito. Para naman makapag-isip ka kung ano yung mga dapat mong gawin. Kaya kung ako sa'yo, bilis-bilisan mo yung pagkilos mo. Kasi baka lalo silang magka-developan. Gusto ko sa akin ka lang. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang at wala nang iba. Kinabukasan ay aking